This conference is being recorded. Makapangyarihan ka at mapagsala. Walang imposible sa'yo. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Tayo na, mga kapatid. Pakita natin ang Panginoon. Tayo magsaya sa Panginoon. Purihin ka!
mapagkalingat, mapagpala. Jehovah Jireh, ikaw ang aming pagpapala. Awitin natin muli. Pangalan ni Jesus, tayo hindi magkukulang. Siya ang ating sapat na pagpapala, ang ating Jehovah Jireh. At ito pa ang mabuting balita. Siya'y nagpapagaling, ang Jehovah Rapha. Pangalan niya ay iyo ang kalusugan. Anumang karantalan, narikat, magpapagaling.
Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Network. Nasa bahagi na po tayo ng pagpapahayag ng banal na salita at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Mahal na Diyos Ama, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po muli sa amin upang kami makapagbigay papuri at pasasalamat sa inyo. Tinataas po namin sa inyo si Pastor Noel na siya magpabahagi po ng inyong mga salita, Panginoon. Naway maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng inyong mga katuruan, Panginoon. At sa gabing ito, basbasan niyo rin po ang mga nakikinig, Panginoon. At sa lahat po ng dadalo, pinabalik po namin ang aming papurit pasasalamat sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kasama ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyong lahat, Pastora Marina. Magandang gabi po. Magandang gabi po at kasama po ang ating binabati ang ating po mga kapwa lingkod sa ating Panginoon at lalo na po kay Bishop Nel Malto. Salamat po sa ministry ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry. Sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating mga tinatalakay na aralin patungkol sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung meron po kayong mga Biblia ay hanguin po natin ang ating leksyon sa gabing ito. Dito po sa ginawang himala ng ating Panginoon sa kasalan sa Kana. Makikita po natin ito sa Juan, 2 kabanata, sa mga talatang 1 hanggang 11. Ito po ay ang himala ng ating Panginoon dito sa na kanya pong ginawa sa kasalan sa Kana. At malalaman po natin na dito po sa kasalan sa Kana ay dumating po yung panahon na naubusan ng inumin dito po sa piging, sa handaan po na ito. Dahil ang kostumbre po ng mga Hudyo sa kanila pong mga ginaganap na kasalan ay ito po ay tumatagal ng humigit kumulang 1 linggo. At siyempre kapag ganito ang iyong handaan sa piging na katulad ng ganito o sa kasalan, sa selebrasyon ng kasalan, ay hindi malayo na ikaw ay maubusan o kapusin sa iyong mga handa. At dito nga ay ang nangyari na ubusan sila ng inumin. At ang alak po nung panahon na yon na gawa sa katas ng ubas ay isa sa mga pangunahing inihahanda sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman, lumapit po ang ina ni Jesus sa kanya at sinabi po ni Maria sa ating Panginoong Jesus na wala na po silang alak na maiinom. At dito po ay sinabi po ng ating Panginoong Jesus
kay Maria, sabi niya, babae, anong pakialam ko sa iyo? Hindi ka ito isang bastos na pananalita o nawalan po ng galang ang ating Panginoon sa kanyang ina, sapagkat yung salitang babae po dito na ginamit ng Panginoong Jesus, woman sa wikang English, ito po ay termino na ginagamit ng panahon yun na mayroon pong paggalang. At yung sinabi ng ating Panginoon na what have I to do with thee, na i-translate po sa wikang Tagalog na anong pakialam ko sa iyo, ang aking oras ay hindi pa dumarating or my hour has not yet come, ay tila po parang hindi magandang pakinggan sa wikang Tagalog. Subalit ito po ay sinabi ng ating Panginoong Jesus sa konteksto at sa paraan na ginagalang po niya ang kanyang ina at kanya pong kinikilala ang plano at ang kalooban ng kanyang ama sa kanya pong buhay at sa kanyang paglilingkod. Dito po, ang ating pong titignan ay walang iba, hindi po itong issue patungkol sa alak or issue patungkol sa pinag-usapan ni Mary at ng ating pong Panginoong Jesus. Ang mga bagay po na ito ay kasama sa diskusyon dito po sa Juan, 2 kabanata. Subalit, sa gabing ito, ang ating pong titignan ay walang iba kung hindi yung mga alipin dito, yung mga naglilingkod sa kasalang ito na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo bilang mga kasangkapan niya o mga instrumento upang kanyang isagawa ang kanya pong mahimalang pagkilos dito po sa kasalan sa Kana nung panahong naubusan sila ng inumin. Dito po sa background ng kasalang ito ay meron pong mga alila o mga alipin na naglilingkod doon na maaari po nating pagkuhaan ng magandang ehemplo patungkol sa kanilang pagtugon sa panawagan o sa pag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. At gamitin po natin ito bilang napakagandang halimbawa ng atin naman pong paglilingkod sa ating pong Panginoong Jesus. Paglilingkod sa kanyang kalooban, paglilingkod sa kanya pong panawagan sa ating mga buhay bilang mga kasangkapan sa kanyang kaharian. At dito nga po ay tunay na ang mga alila po na ito ay binilinan ng ni Maria na kanila pong gawin sang-ayon dito sa 5 talata na kanilang gawin ang anumang sa kanila'y sasabihin ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang mga alipin po na ito ay nandoon upang sila ay magsisunod, tumalima, pakinggan at tunay na sundin ang mga iuutos sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay pinakasentro ng ating pong tatalakayin sa gabi ito at isa rin po itong paalaala sa bawat lingkod ng Diyos na ang ating papel na ginagampanan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi po tayo ang dapat nagbibigay ng utos sa ating Diyos. Hindi po tayo ang ipinalaga ng ating Panginoon bilang mga lingkod ng Diyos na magsasalita at mag-uutos sa ating pong Panginoon. Kung hindi tayo po ang dapat na tatanggap ng mga utos, makikinig ng mabuti sa mga pinag-uutos
sa mga tagubilin ng ating Panginoon. At tayo po ay ipinalaga ng ating pong Panginoon upang maingat po nating sundin ang kanya pong mga utos, mga kapatid. Bagamat tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon sa kadiliman, sa anumang sumpa at sa ating pong mga kasalanan, mga kapatid, ay ang atin naman pong kalooban, ang atin naman pong mga puso ay tunay na dapat makipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus bilang tayo po yung mga lingkod niya. At siya ay dapat nating sambahin at paglingkuran bilang Panginoon ng ating mga buhay. Sa madaling sabi, tayo po ay tunay na dapat magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo po'y inilagay ng ating Panginoon, pinili ng Diyos upang tayo ay magsisunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya, mga kapatid. At dito nga, ay makikita po natin na ang ating Panginoon, meron pong inutos sa mga alipin po na ito. Sabi po sa talatang 6, meron nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. Dito po ay makikita po natin na meron pong mga tapayan na lalagyan po ng tubig ang nandoon sa kasalan. Nung maubusan po ng inuming alak ang kasalang ito, ay inutos ng ating Panginoon sa mga alipin o sa mga alila na punuin po nila ng tubig ang mga tapayang yaon. At dito ay kitang-kita po natin, ang sabi po ng salita ng Diyos, pinuno po ng mga alipin o ng mga alila ang mga tapayan hanggang sa labi. Una, mapapansin po natin sa kanilang pagsunod na dapat po nating tularan. Ang mga alila po na ito o mga alipin ay sumunod sa ating Panginoon Jesucristo nang may buong pagkakatiwala. Ibig sabihin, hindi na po sila nagtanong pa sa ating Panginoon. Hindi na po nila hindi po nila binigyan ng tuwang ang pagtatanong, ang pagtataka, ang pag-uusisa sa itinag-uutos ng ating Panginoon. Basta kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila, sinunod nila ito, mga kapatid. At ito nga po ay isa sa mga dapat nating matutunan. Ang sumunod ng may pagtitiwala sa ating Panginoon. Sumunod na nagtitiwala doon sa iniutos ng ating Panginoong Jesus. Unang-una, ito ay dapat nating i-apply sa pagsunod natin sa salita ng Diyos bilang mga lingkod ng ating Panginoon, na kapag ating pong nabasa ang mga pinag-uutos ng ating Panginoon, sa halip na ito ay ating questionin, sa halip na ito ay ating pag-alinlanganan, sa halip na ito ay ating pagtakhan, ay sundin natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Ganon din patungkol sa ating paglilingkod sa Diyos, kung ano ang bagay na inilagay ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, iniutos ng ating Panginoon sa ating mga puso sang-ayon o nababase sa kanyang salita, ay huwag na natin itong haluan pa ng anumang pagtatanong o pag-aalinlangan, mga kapatid. Bagkus, ito ay dapat nating sundin. Maski ito po ay parang taliwas sa normal na tinatakbo ng ating mga isipan o taliwas sa normal na
nakikita natin kasi katulad po dito, ang kailangan po nila ay inuming alak, ngunit ang pinagagawa ng ating Panginoon ay punuin ng tubig ang tapaya na nandoon. Samantalang yung mga tapaya na yon o yung tubig sa tapaya na yon ay gagamitin po yun na sang-ayon po doon sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo. Panghugas po ito ng mga paa. Ano ang kinalaman ng panghugas sa mga paa doon sa kinakailan ng inuming alak? Ano nga po? Subalit hindi ito ang binigyang pansin ng mga alipin. Sumunod sila sa ating Panginoon at hindi po nila binigyan tuwang ang anumang mga pagtatanong. At ito po isa sa mga bagay na dapat natin i-unlearn bilang mga lingkod ng Diyos. Yung marami tayong mga tanong muna. Gusto muna natin masatisfy yung ating pong mga inquiries, yung ating mga curiosity. Kadalasan yan po ang ating mga weaknesses bago tayo makasunod sa ating Panginoon. Kinakailangan muna masagot ang lahat ng ating mga tanong, masatisfy ang lahat ng ating pong mga inquiries, at talagang maalis muna ang lahat ng ating mga pagdududa, ang ating mga pag-aalinlangan, maging maliwanag muna lahat ang mga gray areas bago tayo sumunod sa ating Panginoon. Well, ang mga alipin pong ito, hindi po yun ang kanila pong binigyan ng pansin, mga kapatid. Sumunod po sila, sumunod sila sa pinag-uutos ng ating Panginoon without giving any consideration to any doubts or questions, mga kapatid. Yun po ang unang bagay. At ito nga ay pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan nga pong ibig sabihin ng pananampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoon, na bagamat mukhang hindi sang-ayon sa normal na tinatakbo ng mundong ito, ang ating tatahakin ay dahil sa sinabi ng ating Panginoon, tayo ay susunod sa Kanya. At ito nga ay isa sa mga bagay na napakaganda doon sa mga alipin na ito. Well, we should learn from them, mga kapatid. Lalo na't ini-encourage natin ang mga lingkod ng ating Panginoon na maging studious, okay? Maging educated, mga kapatid. Sa kabila ng ating pong pagiging edukado, pagpasok sa paaralan ng Biblia, pag-attend sa mga seminars at paglalim sa salita ng Diyos, nawa ay hindi po nito maapektuhan ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Na hindi natin daanin ang ating paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan lahat ng lohika, pangangatwiran, at patalinuhan, mga kapatid. Sabalit, wala naman po tayong, hindi naman po natin minamasama na tayo magpakadalubhasa sa salita ng Diyos at magpakalalim sa pag-aaral. Sabalit, naway hindi po maapektuhan ito ang lakad pananampalataya natin. Bagkus, ay lalo pa po nitong pag-ibayuhin ang ating lakad pananampalataya na habang tayo po ay lumalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos, habang lumilinaw sa atin ang mga katuruan sa salita ng ating Panginoon, ay lalo naman tayong lumalalim din sa ating pong lakad pananampalataya sa ating Panginoon. Ikalawa, ang mga alipin po na ito, mga kapatid, ay sumunod ng kayak sa pinag-uutos ng ating Panginoon. So they obeyed specifically what the Lord had commanded them. Hindi lamang po sila sumunod ng walang pagtatanong, kundi pinakinggan nila kung ano ang iniutos sa kanila. At kung ano ang iniutos sa kanila, ay yun naman ang kanilang ginawa. Ibig sabihin, hindi po nila binawasan ang kanilang ginawa na pagsunod.
at hindi rin naman nila dinagdagan pa ang kanila pong ginawang pagsunod. Kung ano ang iniutos sa kanila, ay yun ang kanila pong sinunod. Ito ay napakagandang halimbawa sa bawat naglilingkod sa ating Panginoon na hindi natin binabawasan ang salita ng Diyos. Hindi natin dinadagdagan ang salita ng ating Panginoon kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid, ay ito ang ginagawa natin pamantayan ng ating mga aral at pamantayan ng ating lakad sa buhay. At ganito rin naman ang gagawin din natin sa mga personal na pakikitungo o dealing ng ating Panginoon sa ating mga buhay bilang lingkod ng Diyos. Kung anong inutos ay ng ating Panginoon ay yun mismo at yun lamang mismo ang ating susundin. Huwag natin itong babaguhin, hindi natin i-edit, wala tayong buburahin doon at wala din naman tayong ilalagay na karagdagan doon sa mga pinag-utos ng Panginoon. Katulad ng mga alipin ko na ito, ang sabi ng Panginoon sa kanila, punuin ninyo ang mga tapayan. Di pinununin na hanggang labi. Ang mga tapayan sapagkat yun ang ginamit na salita ng ating Panginoon. Punuin ang mga tapayan. At ganito po ang dapat po nating sundin. Ganito po tayo dapat sumunod sa ating pong Panginoong Sus bilang mga lingkod niya. Sapagkat dapat ang batihan po natin dito ay walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon ay Panginoon na tunay na marunong kaysa sa atin. Marunong kaysa sa lahat. At ang bawasan o ang dagdagan, ang kanyang inuutos ay pinapakita natin na mas marunong pa tayo sa Diyos. Diba? Itang mga alipin na ito, hindi nila pinapakita ang anumang ganoong pag-uugali sa ating Panginoong Jesus. Sa kanilang pagsunod ng eksakto sa inuutos ng ating Panginoon ay pinakita nila na sila ay nagpapasako doon sa karunungan na mula sa langit. Nagpapasakop sila doon sa patnubay na mula sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang isa sa mga palatandaan ng ating pagpapasako sa patnubay ng banal ng Espiritu ay hindi natin nanasahin na higitan pa yung sinabi ng Espiritu ng Diyos sa atin sang-ayon sa kanyang salita. At tayo po ay hindi rin po natin pagkukulangin ang ating pagsunod kung hindi sisikapin natin sang-ayon sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos na makalakad tayo doon sa landas ng katuwiran na kung saan doon tayo pinalalakad ng Diyos. Kung sinabi ng ating Panginoon na dito ka magtungo, ay doon ka mismo pupunta. Hindi tayo ang mag-uutos sa Diyos. Hindi tayo ang magtatalaga kung ano ang dapat gawin ng Diyos. At kung ano ang dapat tuparin ng Diyos, tayo ang itinalaga ng ating Panginoon na tumupad sa mga bagay na kanyang ipinag-utos at itinalaga sang-ayon sa tulong na ibinibigay naman ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, kung kaya po hindi po natin masunod ng eksakto ang sinasabi po ng ating Panginoon, isa lang po ang dahilan nun. Hindi po natin ito ginawa sang-ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun lamang po ang dahilan kung bakit hindi po natin magawa ang pinag-uutos ng Diyos. Sapagkat ito'y ginawa natin sang-ayon sa ating sariling kalakasan, sang-ayon sa ating sariling buhay. Ngunit kung ating gagawin ang pinag-uutos ng ating Panginoon sang-ayon sa Espiritu ng Diyos, ito ay atin pong magagantanan, mga kapatid. Napakaganda ng ehemplo ng mga alipin po na ito. Ang panghuli po ay ang mga alipin po na ito ay sumunod ng may pagpapakumbaba. Hindi lamang po sila sumunod ng may pagkakatiwala, hindi lamang po sila sumunod ng payak sa pinag-uutos ng Diyos,
kundi sila po ay sumunod ng may pagpapakumbaba. Kaya makikita po ninyo, nung sila po ay sumunod sa ating Panginoon at dinala po nila ang tubig na ito doon sa Pangulo ng Kapistahan, mga kapatid, sila po yung naghatid ng tubig na ito at ulitin ko po, hindi nila kinwestiyon, hindi nila tinanong, hindi sila nag-alinlangan, alam nila yun ay tubig na nilagay sa papayan, subalit sumunod sila sa ating Panginoon, pinainom nila doon sa Pangulo, pinatikim nila at walang pag-aalinlangan po nilang dinala doon. At pagkatapos, ito yung reaksyon po ng Pangulo. Sabi sa verse 9, at nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alat na, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapwat nalalaman ng mga alila sa nagsikuhan ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ng kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama, itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Pansinin po rin sa madaling sabi, ang sabi po ng Pangulo ng Kapistahan, napakasarap nito. Ito ay higit pa ang sarap niya, doble-doble ang sarap niya kaysa doon sa mga tunang na ihandang inuming alak. Sa madaling sabi, the very best yung galing sa atin pong Panginoon. At alam ng mga alipin kung saan galing yun. Kapatid, nung nag-comment yung Pangulo ng Kapistahan na napakasarap nito, at yung mga alipin ay nanahimik. Wala kang maririnig sa kanila, walang sinabi dito sa salita ng Diyos na merong komentaryo ang mga alipin. Alam nila kung saan ito galing. Ito ay galing sa ating Panginoong Yesus. Hindi po nila ibinida ang kanilang mga sarili. Yun po ang dapat nating matutunan bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, na ang tunay na dapat tumanggap lamang ng kapurihan at kaluwalhatian sa anumang himala na ginagawa ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hindi po dapat po natin tularan ang attitude ng mga alipin na ito. Hindi nila ipinanyag ang kanilang mga pangalan, hindi po nila ipinagnalandakan na sila yung ginamit na instrumento ng Diyos, at they were mightily used by the Lord Jesus Christ. Wala pong ganon, kapatid. Sila po ay nagpatuloy ng may pananahimik. Napaka-rare ng ganito pong attitude, sapagkat kadalasan po kapag tayo ay ginawang instrumento, ginamit na instrumento ng Diyos, lalo pa ito'y patungkol sa mga mapaghimalang bagay ng ating Panginoon. Kadalasan tayo po ay napakahina po nating labanan ang tukso patungkol sa ating pong mga ego, no? Sa ating pong pride. At kadalasan ay yung kaluwalhatian na para lamang sa ating Panginoon ay nakukuha natin ang bahaging iyon sa pamamagitan ng pagtatanyag ng ating pong mga pangalan, mga kapatid. At isa po ito sa mga pakana ng kaaway na sa halip na maituon ang mga pananaw, mga paningin at pagpupuri ng mga tao sa Panginoong Jesucristo lamang, ay nagmimistulang nagkakaroon siya ng kahati sa kapurihan na para lamang sa Kanya dahil sa ang mga ginagamit na lingkod ng ating Panginoon ay hindi makuhang manahimik katulad ng mga alipin ito, at isa puso na kung walang Panginoong Jesus ay walang himala. Kung walang Panginoong Jesus ay walang masarap na inumin. Kung walang Panginoong Jesus ay walang kasapatan sa tiging na iyon, sa kapatid. Kaya nga po, si
sila po ay sumunod ng may pagpapakumbaga. At ang himala pong ito ay meron pong kinahantungan. Ang sabi po ng ika-11 talata, ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kalwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, ito po yung uri ng paglilingkod na kinapapalooban ng pagsunod na humahantong sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po yung pagsunod ng may pagtitiwala, pagsunod ng payak, at pagsunod ng may pagpapakumbaba. Mga kapatid, maglingkod po tayo sa kaparaan ng ang ating paglilingkod ay hahantong sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Maraming pong salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Noel, nagbibigay ng papuri lamang sa ating Panginoong Jesus. Hanggang sa susunod na Martes po, dito po sa Glory Tabernacle in partnership with Human Fire Radio Ministry. God bless you. Salamat, Pastor Noel. Hallelujah. Thank you po, Pastor Marina. God bless you. God bless you. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request, praise report. At sa mga nakikinig, ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at kung sino man po ang nasa linya dito o sa ibang bansa, nakabukas na po ang ating prayer line. Hallelujah. Sino po ang may mga prayer request? Hi, Pastor Marina. Hi, Sister Laila. Kung pwede po itaas natin sa panalangin ang lahat po ng naghahanap ng matitirahan at kasama na po dito si Sister Denise. Okay. Naway makatagpo sila ng tamang lugar para sa kanila. Salamat po. Okay. Thank you, Sister Lai. Tawagin natin si Sister Claire upang ipanalangin ang mga nangangailangan ng tirahan. Isama na rin natin ang mga nangangailangan ng trabaho at gayon din ang mga undergoing financial hardship. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God. And Lord, we pray that it bless your people tonight. Lord, we want to lift up Sister Lila's prayer request that, Lord, you would provide an apartment for Sister Delis. And Lord, we also pray for those who need apartments, that, Lord, you would provide a place for them, Lord God. We also lift up those who need jobs, Lord, that you would open the door for them to receive employment, to have a job, Lord God. And Lord, we also lift up those who are undergoing financial situations, Lord God, that, Lord, you would give them a financial breakthrough, Lord God, that, Lord, you would bring provision, Lord God. Lord, we thank you for everyone you've brought tonight. And Lord, we also thank you, Lord, for your goodness in the lives of your people, Lord God. Thank you, Lord, for your presence, Lord God. And Lord, tonight, help us, Lord God, to be like those servants of yours, Lord, who are humble, Lord God. And Lord, help us to serve you with humility, Lord God, that your name would be glorified and honored, Lord. Lord, to you all the glory and honor and praise, Lord. Kahanga, hanga, kahanga.
kahanga ka, kahanga ka, kahanga ka. Oh Jesus, tapat at dakila, kahanga ka. Thank you, Lord. You're an awesome God, Lord Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Itaas natin ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga leaders sa ating bansa, gayon din ang lahat ng ating mga kababayan, mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Gayon din ang kalagayan ng ating nasyon sa araw na to at tinatawagan ko si Sister Chit. Hello, Pastor Marina. Ay, Sister Chit. Pasensya na kayo kagabi, hindi ako nakatuloy ng prayer line kasi bumagsak yung garage namin. Oh, okay. Yung garage door namin. Yan sa prayer natin. Kasi naayos din kagabi, naayos rin. Nakulong si Arthur sa loob ng garage. Oh. Buti na lang yung kapitbahay namin marunong gumawa. So, ginawa. Purihin ang Panginoon. But anyway, meron akong press report. Purihin ang Panginoon yung ating pinagdasal na si Dr. Belen Torres, yung pinsabuo namin. Aha. Siya yung may-ari ng bahay sa Pocono na pinuntahan natin. Na alaala niyo yun? Yun siya. Alam mo, dinala siya sa Columbia Presbyterian Hospital. Praise the Lord, walang bara ang kanyang puso. Purihin ang Panginoon. Wala siyang ang inaano na lang, hinahanap na lang, bakit mababa ang pulse niya. We don't know. Well, there's nothing wrong with her. But we don't know why the pulse is so low. Yun na lang, I think lumabas na siya ngayon. Purihin ang Panginoon. Amen. Saka, purihin ang Panginoon. Alam mo, nakuha na ni Arthur ngayon yung yung citizenship niya. Very fast. Ang bilis. Ang bilis. Sabay na rin yung oath. Ganun na pala ngayon. Sabay na yung oath. Half day lang kami doon. Purihin ang Panginoon. Si Lord lang talaga, napakabuti, napakabait. Perfect ang score niya. Purihin ang Panginoon. Natuwa nga yung nag-interview sa kanya. Perfect, sabi niya. Yung mga questions, perfect. But anyway, to God be the glory. Okay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi na kaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas, ginto mong nilukob. Ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad mo ay ang taong tulad mo ay di dapat mahalin. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Lord, salamat sa iyong pag-ibig sa amin, and dahil sa laki ng pag-ibig mo, ikaw ay namatay sa krus, Panginoon. Salamat po, purihin ka namin, sambahin sa ngayong gabi.
Panginoon, salamat po sa iyong mga sa iyong presensya dito sa prayer line namin. Salamat po, Panginoon. Itinataas ko po ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat po sa mga ginagawa mo, sa mga taong na nakakilala na sa iyo sa aming bansa. Alam po namin na napakarami na ang nakakakilala sa iyo. At patuloy mo pong hipuin yung hindi pa nakakakilala, lalo na po yung mga namumuno ng gobyerno namin, Panginoon, sapagkat kung ano po yung kung tatanggap po ang aming mga namumuno ng gobyerno, ay lalo po na magkaroon ng kaunlaran sa Pilipinas, lalong-lalo na sa spiritual growth, Panginoon, sa relasyon sa iyo, Panginoon, Lord God. Sila ang magiging ehemplo at cloud of witnesses na makikita ng sambayanan. Panginoon, salamat po sa mga nangyayari sa aming bansa. Ngayon po mag-i-eleksyon, Panginoon, itinatas namin ang tunay na dapat maging presidente ng Pilipinas. Alam po, Panginoon, nakatulad din sa Bible, ikaw ang nagtataas at naglalagay ng mga pinuno ng bansa. At ikaw rin ang umaalis kung sila ay hindi karapat-dapat sa iyong pagtawag. So, Panginoon, ibinibigay po namin sa iyo na ikaw ang magpipili ng tunay na makadiyos na mamumuno ng aming bansa, Panginoon Lord. Ipuin mo ang mga mamamayan na magkaroon sila ng katalinuhan na hindi lang sa pera sila titingin, but lalong-lalo na po sa tao na ilalagay nila sa gobyerno na may takot sa iyo, Panginoon, Lord God. So, Panginoon, patuloy mo po na bisitahin ng aming bansa at ipuin ng mga tao at sila ay makakilala sa iyo, Panginoon. Ganon din po, Lord God, yung mga naghihirap na nasalanta ng mga kalamidad, Panginoon. O Lord, Panginoon, i-comfort mo po sila, Panginoon, Lord God. At kayo po ang magbigay ng kanilang pangangailangan, Panginoon, Lord God. At yung mga sugo mo sa Pilipinas na mga pastor, Panginoon, huwag mo po silang panghinain, bagkos ay i-encourage mo po sila, O God. At ikaw po ang magbigay ng provision ng mga pastor na humahayo upang magsilbi sa iyo. Ganon din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Hipuin mo po sila, Lord God. Oh God, at ikaw ang magpakita sa kanila. Ikaw po ang magdala sa kanila sa iyo, Panginoon. At sila ay magkaroon ng relasyon sa iyo. Ganon din po sa bansang ito, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang manguna, Lord God. Sa madami ng mga nangyayari ngayon sa paligiran namin, Panginoon, hawakan mo po ang puso ng bawat aming mga kabataan, Panginoon, sapagkat marami po mga kabataan na ginagamit ng kaaway, Panginoon, Lord God. Panginoon, huwag mo po silang ihiwalay sa iyo. Huwag mo po silang ilayo sa iyo ang aming mga kabataan, Panginoon. Patuloy mo po silang gabayan at i-order ang kanilang mga steps at magkaroon ng tunay na malalim na relasyon sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang mag-raise an army of young people that is on fire for you, Panginoon, Lord God. Oh God, bisitahin mo pong muli ang bansang Amerika, Lord God. Ipul mo ba ang puso ng mga tao na sila ay tumingin sa iyo, na kahit anuman ang nangyayari sa aming kapiligiran, Panginoon, ay kami po ay higit na hahawak sa iyo, Lord, at magtitiwala sapagkat ikaw lamang po ang tunay na solusyon na makakakaya ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Napakarami po ang patayan, Panginoon. Put back the spirit of murder, Panginoon, Lord God, Jesus. At ganoon din po ang bawat pamilya, Lord God. Ilapit mo po sila sa iyo, Lord God. Huwag mo po silang hihiwalayan, Panginoon kong Jesus. Oh God, ganoon din po itong prayer line na ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa mga kapatiran na nandito sa prayer line na ito. Pagpalaan mo po sila, Lord God. Katagpuin mo po sila kayo sa oras ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At lalong-lalo na po si Pastor Mel at si Pastor Marina, hipuin mo po sila, Lord.
pagtibayin mo po, Lord God, at maging sila ay maging gabay at liwanag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Basan mo po yun ang iyong pagpapala ang mga ministry na binigay mo sa kanilang kamay, Panginoon. Oh God, ganoon din po ang Glory Tabernacle, si Sister Claire at ang mga miyembro nito, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat, ang aming mga pamilya, oh God, ang aming mga anak at lalong-lalo na yung mga tao na ginagamit mo dito sa prayer line na nag-preach na iyong salita, Panginoon. Purihin ka namin at sambahin ka namin ngayon at magpakawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chit. Wala pa ano. Test din natin ang mga may sakit sa gabing ito, ating mga brothers and sisters sa prayer line. Gayon din ang ating mga mahal sa buhay na may mga karamdaman o may mga disease na hindi nila alam na sila nga ay undergoing that. Lalong-lalo na itaas natin ang batang si Dominic, 3-year-old na nagkaroon siya ng brain cancer at siya ay naopera at habang nasa operasyon, I think nagkaroon siya ng stroke. 3 years old lang ito. Gayon din ang mga tinataas natin sa prayer line na ito, na magkaroon sila ng pananampalataya na ang ating Diyos lamang ang heal sa kanilang mga dinaranas. Hallelujah. Tinatawagan ko si Brother Rico. Brother Rico, andiyan ka? Ito po, Pastora. Oh, hi. Okay. Pwede nating itaas ang mga may sakit sa gabing to. Isama mo na rin si Nanay Lucy. Susie. Si Nanay Lucy. Sige po. Amen. Maraming makapangyarihan. Kami po ay lumalapit sa inyo at idinudulog ang aming mga kapatid na may mga sakit. Lalo na yung aming kapatid na si Dominic na 3 taon. Kayo po ang pwede pong makakamot sa kanya. There's nothing impossible sa inyo, O Lord. So Lord, sa lahat ng may sakit, naway ang kanilang pananampalataya sa inyo ay makatotohanan, Lord, lahat malaman nilang sa inyo lang po pwede manggaling ang kagalingan nila, Panginoon. Touch them, O Lord, and anoint them with your Holy Spirit, Lord. Yun din po, Panginoon, pinupuri ka namin, kita pinasasalamatan. Si Nanay Susie ay bumalik na sa kanilang bahay. Lipas na siya from the rehabilitation center, Lord. Praise God. Yes po. Maraming salamat sa inyong panalangin, Pastora Marina. Hallelujah. Puri ka namin, Lord. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Rico. Salamat sa praise report na nakauwi na si Nanay Susie. Okay. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito?
itaas din natin ang ating mga brothers and sisters na nagtatrabaho sa ibang bansa na magkakaroon na naman tayo ng mga holidays na sila nga ay hiwalay sa kanilang mga pamilya, ang mga sundalo na ipinadala rin sa ibang bansa na patuloy ang kanilang sila ang sa ating mga kababayan na sila nga ay nasa either gera or nasa ibang bansa na patuloy ang kanilang paglingkod sa ating mga nasyon upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Gayon din ang mga taong nasa jail or incarcerated na nawa ay hipuin din sila ng ating Panginoong Jesus, lalong-lalo na ang kanilang mga pamilya na sa panahon na darating ang mga holidays na hiwalay sila sa mga kanilang pamilya na nawa ay ang ating Panginoong Jesus lamang ang kanilang joy and peace sa kanilang buhay. Hallelujah. Tinatawagan ko si Sister Merly. Sister Merly, andyan ka na? Papa, Pastor Marina. Amen. Amen. Hallelujah. Go ahead, Sister Merly. Purihin ka, Panginoon, sa gabi nito. Nilito, Panginoon, kami narito, Panginoon, at dinala mo pong nalibot sa panalangin ng ito, Panginoon. At muli po, Panginoon, bago po ako manalangin sa gabi nito, suriin mo po ang puso ko, Panginoon. Linisin mo po ako ng banal ng dugo, Panginoon Jesus, sa aking puso at isipan, sa aking kaluluwa at espiritu sa gabi nito, Panginoon. At Panginoon, muli po dalangin ko po, Panginoon, yung mga kapatiran, Panginoon, sa iba't ibang bansa, Panginoon, na nanginulila, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan, ng kadalakan, Panginoon, sa kanilang puso. At patuloy na po sila, Panginoon, palakasin at patatagin, Panginoon, sa kanilang mga pagkataong po, Panginoon. At ganun din po yung mga sundalo, Panginoon, na binibigay ang kanilang buhay, Panginoon, para sa serbisyo, Panginoon, na po, Panginoon, na isinalagan mo rin po sila, Panginoon, upang humayo, Panginoon, at lumaban po, Panginoon, sa mga digmaan po, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at iligtas mo po ang bawat sundalo, Panginoon, na pinapadala po sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon. At maging po sa aming bansang Pilipinas po ng mga sundalong Pilipino, Panginoon, sa iba't ibang sulok po ng probinsya, Panginoon. Ingatan mo rin po sila, Panginoon, at pagtagsiin mo rin po sila, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Ligtas mo po sila, Panginoon, sa lahat ng labanan, Panginoon, na kanilang patuloy na hinaharap, Panginoon, sa pakikipagdigma, Panginoon, O God. At ingatan mo rin po yung mga mahal nila sa buhay na naiwan po, Panginoon. Patagpuin mo rin po sila, Panginoon, at iligtas mo rin po sila, Panginoon, na magkaroon din po sila, Panginoon, ng tunay na relasyon at pagkakilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dalawin mo po, Panginoon, ang bawat pamilya po nila, Panginoon, na nangungulila, Panginoon. Maging mga kapatiran din po namin sa iba't ibang dakong bansa, Panginoon, na nangungulila din po, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, sa pamamagitan po ng kanilang espiritu ng Panginoon Jesus, O God. At ano pa po yun, Pastor Marina?
Hello po. Hello po. Pastora Marina? Kung ano man ang nasa prayer request mo, pwede mo na siyang isali. Panginoon, tinataas ko rin po ang buong sambahayan po namin, naging sambahayan po ng Mr. Merly, itaas mo ang boses mo. Hindi po ako marinig. Hindi masyado. Apo? Yan, maganda. Okay. Panginoon, tinataas ko rin po yung buong sambahayan po ng bawat isang nasa pananalanginan po, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, dalawin po ang mga mahal namin sa buhay po na sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang bansa, Panginoon, na hindi pa po nakakilala po sa iyo, Panginoon. At mangusap pa po sa kanilang mga puso, Panginoon. Ito lang po, Panginoon, ang makakapagligtas sa kanila at makakapagbago po, Panginoon, sa kanilang mga puso po, Panginoon. Ganon din po ang buong pamilya ko po, Panginoon, mga kapatid, mga pamangkin, ang aming ina po, Panginoon, mga cousin, Panginoon, mga tiyo-tiyo, Panginoon, buong kaanak po namin, Panginoon. Dalawin mo rin po sila, Panginoon, at tutuloy mo rin po ang kanilang mga puso, Panginoon, na lumapit po sila sa iyo, Panginoon, at maranasan kanila at makilala, Panginoon, kung sino ka sa buhay nila, Panginoong Jesus. At dalawin ko rin po, Panginoon, patuloy na kagalingan po, Panginoon, sa ating po itong si Rosini Presentasyon, Panginoon. Patuloy ka mangusap sa kanya, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, na unti-unti mo siyang pinapagaling, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Higit sa lahat, Panginoon, protektahan mo siya ng banal ng dugo, Panginoon. Ikaw po ang lumaban, Panginoon, sa anumang atake ng kaaway sa kanyang buhay, sa kanyang puso at isipan, Panginoon. Bigyan mo siya ng buhay, ng liwanag sa kanyang puso at isipan, Panginoon. At tunay na ikaw ang unahin niya at paglingkuran, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang puso, maging sa mga kapatid niya, Panginoon, sa kanyang ina, Panginoon, na magbalik loob po sila sa iyo, Panginoon, at balikang maranasan, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na mahal mo po sila, Panginoon, at hindi mo po mahal sila, Panginoon, na mapahamak po, Panginoon, ang bawat yan sa kanila, Panginoon. At malipag, dalahin ko rin po ang aking pasyente, Panginoon, si Ankay po, Panginoon, protektahan mo siya, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng patuloy na magandang paghinga, Panginoon, at patuloy na kalakasan, Panginoon, na makalakad po siya araw-araw po ng maayos, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, ang patuloy na makapag-sustain sa kanya, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng aming mga problema, lahat na nararanasan po namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo kami palakasin, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, ang enjoyment namin, Panginoon, sa aming mga buhay po, Panginoon. Salamat sa gabi nito, Panginoon. At sa presence mo, napatuloy mo po kaming sinasamahan, Panginoon, at iniingatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na buhay na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, hindi po namin kayang gawin ang lahat po ng bagay, Panginoon. Patuloy mo po kami palakasin at patatagin, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa gabi nito. At muli po, Panginoon, tinataas ko po, Lord, dalangin ko po, Panginoon, yung aking refund din po, Panginoon, sa IRS, Panginoon, na hindi po ako hindi po nila ako pagbayarin, Panginoon, sa IRS nito, Panginoon. And okay na po, Panginoon, na maliit lang po yung maibalik nila sa akin, Panginoon. Gusto ko lang po, Panginoon, na maging malinis po, Panginoon, na wala po akong bad record po sa IRS nito, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po ito sa iyong kamay, Panginoon. Salamat po sa gabi nito, Panginoon, sa pananangina nito. Salamat po sa buhay ni Pastora Marina, Sister Claire, Pastor Mary, Panginoon, na patuloy mo silang ginagamit, Panginoon, mightily, Panginoon, sa panalangin ng ito at sa iba't ibang gawain pa po, Panginoon,
na inatang mo sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy silang pagpalain, Panginoon, nagyang bawat isa po sa panananginan nito. Purihin ka, O Diyos, walatiin ka at sabahin sa aming mga puso sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Amen. Sister Marley. Salamat din po. Ang awit sa amin sa gabing ito, sa mga nakikinig. Amen. Yung yung pasasalamat. Okay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y binago mong lubos. Sa lahat ng araw, papurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Sister Marley. Mapa. Sister Lai. Pastor Marina. Okay, itaas natin ang lahat ng mga intercessors sa gabing ito. At gayon din yung mga silent listeners. At yung mga wala sa linya sa gabing ito. At pagtapos ay pwede ka nang mag-close up in prayer. Umawit ka muna. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Diyos, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tinataas po namin sa oras na ito, Panginoon, ang lahat po ng mga tagapanalangin, sina Sister Claire, Sister Mary, Sister Kit, Sister Cynthia, Panginoon, at ang mga wala sa linya sa gabing ito na sina Sister Connie, Sister Jo, si Brother Tom, si Brother Rico po naririto sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdadala ninyo sa kanila sa prayer line na ito. Itinataas po namin sa inyo, Panginoon, at pinagpapasalamat ang buhay na pinagkakalob niyo sa kanila, ang inyong kalakasan, Panginoon, na itinutustos ninyo sa bawat isa sa kanila. At salamat po sa araw-araw na pag-iingat niyo sa kanila, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga pamilya, maging sa loob ng kanilang tahanan at sa kanilang paglakad sa labas, Panginoon. At salamat po sa inyong pagtusto sa lahat ng kanilang mga pangailangan, pagpapagaling po sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. At sa mga darating pang mga araw, Panginoon, ay inihiling po namin na makapiling sila talaga maging malakas na higit ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon, upang magamit niyo po sila, Panginoon, ng buong kalakasan sa pagpapalaganap ng inyong mga ng inyong kaharian, Panginoon. Salamat po. Maraming pong salamat. Susunod ako, O Diyos, susunod ako, buong buhay ko'y susunod sa'yo. Sa'yo lamang ang buong puso ko, susunod ako sa'yo, Jesus, sa'yo'y susunod ako. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat po ng dinala ninyo sa prayer line na nakibahagi at nakipakinig at nakipagdasal. Salamat po kay Pastor Noel
sa pagdadala ng inyong mga salita. Panginoon, salamat po sa pamunuan ng Glory Tabernacle Prayer, Healing and Deliverance program na ito, si Pastor Bishop Mel, Pastor Marina, at ang Consuming Prayer Radio Ministry po. Salamat po at lain niyo po si Evangelist Mel. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin na inyong tinugon sa gabing ito. Maasa po kami lubos na kami po inyong katatagpuin muli bukas sa English po. Salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, inyong anak, aming dakilang tagapagligtas at Diyos magpasawalang hanggan, kasama po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat, Sister Laila. Pangalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Network. Kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli nating pagkikita, at tayo po ay magpapuri sa ating Panginoon. Magpasalamat.